Isa pong pinagpahalang araw sa bawat sa puso atin. Thank God it's Friday. Another day, another revelation galing po sa Diyos Ama sa langit, sa ating Panginoong Hesus at sa Banal na Espiritu. At kung napanood niyo po yung gawain kahapon, salamat po. Kung hindi po, ang ganda ng topic po natin about inggit. Kaya kung gusto mong mawala ang yung inggit, pakinggan mo ang mensahe ng Lord, babaguhin ka ng Diyos. At may bagong revelation si Lord sa mga oras na ito. Team live, team replay, kahit anong oras niyo po mapanood po ito, tapusin niyo po hanggang dulo. At pagkatapos niyo panoorin, i-replay po natin. Tayo pong lahat ay manalangin at magpasalamat sa Diyos sa mga oras po na ito. I know and I believe meron si Lord na kakausapin sa bawat sa puso atin. Hallelujah. Lord, maraming salamat. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin. We acknowledge your presence, your power, your authority, your glory. At sa mga oras po na ito, humihingi po kami ng tawad sa lahat ng mga nagawa po namin kasalanan sa iyo. Hindi lingid sa iyo, Lord God, yung mga kapalpakan po namin sa buhay. Sorry po sa lahat ng ito, Panginoong Diyos. We surrender all our issues to you, God. Transform our hearts, our minds, Lord God. Transform, Lord God, our life. Salamat po, Panginoon, sa araw po na ito. Dalangin po namin. Ikaw po ang siya magpala sa lahat ng makikinig. At ang iyong karunungan ay aming pumaranasan. Holy Spirit, give us wisdom and guidance, Lord, in revelation today. As we study your word, Lord, ikaw po ang maitas po namin. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay mag-comment, magsabi ng Amen and Amen. Muli, magandang araw po sa inyong lahat. At sa darating po na Sunday, ang ganda po ng topic po natin about a transformed tongue. Words that bless our God and others. Huwag po natin kakalimutan yan. Sunday, 10 a.m. Live po tayo on-site and online. Kita-kits po tayo Tuturuan tayo ng Diyos kung paano po magsalita ng tama. At paano natin maiwasan ang magsalita ng masama. Praise the Lord. Hallelujah. Ngayon, tayo po ay mag-aaral na po ng salita ng Diyos. Lagay nga lang sa comment section. I am excited. Dapat araw-araw tayo excited. Sa mga tinatamad ho dyan, makinig ng Word of God, bato-bato sa langit, ang tamaan, ikaw yon. Please, lagi tayong manood araw-araw ng salita ng Diyos. Meron tayong mapupulot at mapupulot na aral. Araw-araw. Amen po ba roon? Ngayon, ang pag-uusapan po natin, galit ka? Galit ka? Okay lang yan. Pastor, parang hindi ko naintindihan yung title natin ngayon. Paliliwanag po natin po ito. Galit ka? Okay lang yan. Sabi po sa Ephesians chapter 4 verse 26, kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Ephesians chapter 4 verse 26. May araw ba na talagang na bad trip ka talaga? No? Yung talagang bad trip ka. Paggising mo pa lang, bad trip ka na agad sa mga nangyayari. Dahil ang gulo ng bahay. Yung bad trip ka, yung nagtatrabaho ka, no? Yung katrabaho mo, chillax lang, walang ginagawa, pero ikaw pagod na. Yung bad trip ka, no? Yung pag-uwi mo sa galing sa trabaho o sa lakad, pag-uwi mo sa bahay, hindi wala man lang pagkain. Hello? Bad trip ka, yung kapitbahay ninyo, ang lakas magpatugtog ng videoke, ang aga-aga. Hello po. At bad trip po tayo dahil may ginawang masama ang ating kapwa. And talagang ito po ay nakakasakit ng damdamin. At kahit ilang oras o ang araw na ang lumipas, minsan nandun pa rin po yung pagiging bad trip po natin. No? Naiisip mo pa rin kung ano ang ginawa sa iyo ng tao o sinabi sa iyo, no? Parang nire-replay ito sa isip mo, nire-replay. Hindi po tayo hindi po tayo nagloloko, no? Inuulit-ulit ko lang po, nagre-replay mo sa isip natin yung ginawa sa iyo, yung sinabi sa iyo ng kapwa mo, at ikaw ay gigil na gigil. Inis na inis ka na.
Hello, nandiyan pa kayo. Iba po sa atin, baka tumatawa sa itsura ko. Huwag mo kayong magalit po sa akin. Ganito lang po talaga to. Alright, tuloy lang po natin. Tapos maiinis ka na naman, yung tipong nagpaplano ka pa kung ano ang ibabalik mong mga salita, yung mas masakit at mas nakaka-insulto. Dahil si ginawa mo, magpaplano ko, ito sinabi mo, masihigitan ko yan. Mas lalamangan ko yan. Ninsulto mo ako, sige. Dahil sinabihan mo ako, sasapakin na lang itang bigla. Hello? May plano na ho tayong ganun minsan eh. Gusto nating umatake, gumante. Tama ba? Sino po sa atin yung mga ganun po minsan gusto gumante? Ay, wala nagtataas ng kamay. No, parang mali yata ako ng pinagpipreach yan. Wala to tayo minsan nagplano ng masama sa kapwa. Amen? Alam mo bang okay lang makaramdam ng galit? Pastor, kanina nga sabi mo hindi okay. Tapos, ang gulo mo ah. Tandaan po natin, anger is normal. Human emotion po natin. Kahit nga si Jesus nagalit eh. Pero hindi siya nagkasala. Yun lang, ang diferensya na pwedeng magalit, pwedeng hindi magkasala. At meron po mga galit na nagkakasala ng tao. No? Meron pong tinatawag na holy anger at meron din pong unrighteous o unholy anger. Alin po yung nagagawa po natin minsan o madalas? No? And then, like when he saw money changers in temple in John chapter 2 verse 13 to 17, talagang tinaob niya yung mga lamesa, nagalit siya kasi nga yung templo binaboy po nila. Ikaw ba naman, halimbawa, yung bahay mo, yung bahay ninyo binaboy, no, dinumihan. Hello, tayo nga lang galit na kapag ka yung tapat ng ating pong bahay, pinarking nga na hindi mo sasakyan. Tama? What more, guluhin yung bahay po ninyo. Magagalit po tayo. Diba? Kasi meron tayo human emotion, hindi naman tayo tuod. Hindi naman tayo robot na, hello? Hindi. Lahat po tayo, minsan, nakakarindi na kasi. Naiinis na tayo, nagagalit na ho tayo. No? And, or when people were looking for something to accuse him, when he healed on a Sabbath day, Mark chapter 3 verse 1 to 5, no? Nagagalit na po yung mga tao, no? Dahil si God ay nagpapagaling sa araw ng Sabat, no? And it's normal na tayo po ay nagagalit. When we get angry, there is something wrong done to us, no? Tayo po ay nagagalit kapag merong ginawa ang tao sa atin na hindi maganda. Like betrayal. Hello? Pinagkanulo ka, tinatwa ka, disrespect, binastos ka, nawala ng galang sa'yo, ikaw yung boss, ikaw yung magulang, ikaw yung nasa posisyon pero grabing magsalita sa'yo yung mga tao. Injustice, no? Na, halimbawa na lang po, galit na galit po tayo sa injustice sa ating pong bansa. Dahil hanggang ngayon, yung flood control na issue, wala pa rin po nakukulong ng mga big fish. Diba? At sa sarili po natin, may mga injustices na dapat tayo ang manalo sa kaso, tayo ang manalo sa argumento, pero parang tayo pa ang may kasalanan. Hello, an unfair treatment. That feeling is not sinful in itself. But here's the thing. What we do with that anger matters. Kung ano yung gagawin natin pagkatapos na tayo nainis, doon ho tayo nagkakasala. No? And then what we do with that anger matters. Will we speak with grace or with poison? Pag magsasalita ba tayo, may grace ni Lord, malumanay, gentle lang, o meron pong lason po ito. May mga masasakit na salita tayong matatalino na salita tayong bibitawan sa ating kapwa. No? We will let it simmer or surrender it to God. Kung paano tayo aksyon sa galit na yon ang maaring maging dahilan ng ating pagkakasala. Kung tayo ba ay maghihigante, magtatanim ng galit, nagsasalita ng hindi maganda, o may gagawin tayong hindi kagustuhan at kalooban ng Panginoon, and sometimes nga, nagdadasal tayo sa Lord, Lord, kunin mo na sila, yung mga kaaway ko, yung mga pasaway na yan, yung mga kurap na yan, yung mga nagbigay sa akin ng traumatic experience, yung mga nanlamang sa akin, ng scam sa akin, Lord, kunin mo na silang lahat. And kasalanan din po yun. Sabi ng Bible, I love your enemies, pray for them, not
Pray for them, Lord. Kunin mo na sila. Mamatay na sila. Hindi. Lord, bless them. Guide them. Protect them. Save them. Pastor, ang hirap naman yan. Totoo po, mahirap po itong topic po natin. Pero walang imposible sa Panginoon. Tutulungan tayo ng Diyos na mabago yung puso po natin. At lahat ng galit sa puso po natin, tatanggalin ng ating pong Diyos. In Jesus' name. Baka meron po sa atin, may galit ka sa magulang mo. May galit ka sa gobyerno ngayon. Sa anak mo, may galit ka. Sa kapitbahay ninyo, sa kaaway mo, may galit ka. Pero sabi ni Lord, tanggalin mo ang galit mo dahil hindi yan karapat-dapat sa puso mo at tanggalin mo ang paghihigante, tanggalin mo ang pagsusumpa, tanggalin mo ang mga salita na hindi maganda, ang pag-iisip na hindi maganda sa kanila, kundi bagkus, ikaw ay magpatawad sa kanila. Amen? And the Apostle Paul reminds us not to let the sun go down while we were still angry. Why? Because unprocessed anger hardens into bitterness. Kapag yung inis po natin, yung tapo po natin, hindi po na-deal po yan agad-agad, nagiging bitterness po yan. No? Nagiging nasusuklam na tayo sa tao to the point ayaw mo nang magpatawad talaga. Ayaw mo nang makita yung taong ito. Gusto mo na siyang mamatay. And when bitterness takes root, it poisons our joy, damages relationships, and gives the enemy a foothold. Parang sinasabi mong, sige na nga, Satanas, pakigamit tong galit ko, no? Pakigamit tong galit na ito. And then, hindi na out of control na ho tayo. Hindi natin alam kung ano na ang mga nagagawa po natin. And to the point, dahil lang sa simpleng bagay minsan, yung isang tao, pumapatay na. Yung isang tao, gumagawa na ng hindi maganda. No? We can always control what triggers our anger. But we can choose how to respond. Amen? Ulitin ko po yun ha. We can't always control what triggers our anger. But we can choose how to respond. Kung paano tayo mas mag-response doon sa ginagawa ng mga tao. And ang gawin po natin, let's pause for a while. Let's pray and process. And ask tayo sa Lord, Lord, give me guidance, Lord God. Give me patience, Lord. Give me love in my heart, Lord God. And kausapin po natin yung mga offending person in love. Forgive. Learn to let go. Kapag natutunan nating ibigay kay Lord ang galit na yan, we protect our peace and honor with our character. Amen. Sa totoo lang, kapag ikaw ang inis at galit, tayo ang lugi. Ikaw na nga ang sinaktan, ikaw pa ang inis na inis. Kaya surrender natin lahat ng galit natin sa Panginoon. Amen? Yung sama ng loob po natin, maging sa gobyerno po natin, talaga sa totoo lang, nakakasama ng loob. Pero maraming salamat. Yung galit po natin, hindi galit na gusto natin gumanti sa gobyerno, kundi yung galit na kung saan, Lord, tanggalin po ang mga korap sa bansa po namin. Nagagalit po kami sa korupsyon, hindi sa tao. Hello? At patuloy po na ipanalangin po natin ang ating pong bansa. Remember this, He wants to see a godly character in us. Si Lord, galit doon sa ginawa ng tao, hindi sa atin mismo. At tayo rin, magalit tayo doon sa ginawa ng mga tao sa atin at huwag sa kanila mismo. Magalit tayo sa kasalanan, hindi sa makasalanan. At patuloy tayong magpatawad, umintindi, umunawa, at mawala ang galit sa puso po natin. Amen? Meron bang mga bagay o taong nagpapagalit sa iyo lately? O matagal na, 19 kopong-kopong pa? Huwag mong hayaang mabaon at manirahan ang galit sa puso mo. Talk to God about it. Then take one step to resolve it. Send a message, send a prayer, or simply release it to the Lord. Lord, sinusurrender ko na po ito. Don't let the enemy gain a foothold in your heart today. Forgiveness is hard, but forgiveness is possible. Yung galit hindi masama, pero kapag gumawa na tayo, nag-isip na tayo, at nagsalita na tayo ng hindi maganda, yun na po ang masama. It's our choice. Pero ang payo ng Panginoon, magalit po tayo at huwag tayo magkasala. Magandang araw po sa inyong lahat. Tayo pong lahat ay manalangin. Pwede po pagtaas natin ating mga kamay. Sabihin po natin, Father God in heaven, thank you for understanding my emotions. And today, teach me to process my anger
in ways that honor you, O God. Help me forgive quickly, speak kindly, and let go of what I can't control. Guard my heart and my mouth and keep me my peace, Panginoon. In Jesus' name, Amen and Amen. Lord, maraming salamat po. Nire-rebuke po namin sa puso po namin anumang sama ng loob, resentment, and bitterness. I declare that right now, Panginoong Diyos, let the spirit of forgiveness, let the spirit of love and grace, Lord God, and self-control be upon us. Sa lahat ng may sama ng loob sa mga nangyayari sa buhay, baka meron po sa amin may sama ng loob sa iyo mismo, Panginoon. May tampo sa iyo, Lord. Tanggalin mo po ito, Panginoon. Dahil never kang nakagawa ng kasalanan po sa amin at never kang nagkulang po sa amin. At kung meron man po sa amin, galit po sa gobyerno, galit sa kanyang asawa, anak, magulang, kapatid, kapitbahay, o sino pa man katrabaho, I pray for reconciliation and restoration, Lord God. Lord, gamitin mo po kami, Lord, upang patuloy na maging maayos ang relasyon. At kung anumang galit at sama ng loob sa puso po namin, tinanggal mo na po ito. Salamat po. I pray na sa bawat isa, Panginoon, dahil sa galit at sama ng loob, naapektuhan ang kalusugan. I pray for healing right now. Lord, I pray, anuman sakit at karamdaman na meron ka, sa pangalan ng Panginoong Jesus, pinapagaling ka na ni Jesus ngayon. In Jesus' name. By the stripe of Jesus, you are healed today. Claim it by faith. Pinagaling ka na ng Panginoon. Sa lahat ng kinakapos, pagpalain mo ng lubos ang bawat isa. Bigyan mo kami ng wisdom to produce wealth, Lord God. And I pray, the best is yet to come about sa finances po namin. Lahat ng baon sa utang makakalaya sa pangalan ng Panginoong Jesus. Lord, maraming salamat po sa lahat ng may depression and anxiety attack. I pray and I declare for the peace and joy sa puso po nila. For the empowerment of the Holy Spirit, Lord, matatakasan, pagtatagumpayan po nila ang anumang depression sa pangalan ng Panginoong Jesus. Lord, I pray na ikaw po ang siya maghari sa buhay po namin. Baguhin mo po ang aming puso. Lord, at sa topic po namin sa darating na linggo, ikaw po ang siyang manguna, Panginoon. Matuto po kami magsalita ng tama at hinto ang mga salitang di maganda. Lord, panguna mo po ang iyong likod na tagapagsalita. Maraming pong dumalo at patuloy, Lord, na maluwalhati ka namin sa darating po na linggo. Salamat po muli. Pagpalain po ang bawat nakinig po ngayon. Ito po ang aming samod dalangin. As I declare today, that the Lord bless you and keep you, and the Lord make His face shine upon you and be gracious to you, and the Lord turn His face toward you and give you great peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, lahat po ng anak ng Diyos at nawala na po ang galit ay sumigaw ng malakas na Amen. Let's shout Jesus reigns 7 times. 1, 2, 3, go. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. And Jesus reigns. Muli maraming salamat po sa inyong lahat. At patuloy po tayo mag-ingat. At ang Diyos ang magpala sa bawat sa pusa atin. To God be the glory and see you tomorrow. Keep safe.